si Jesus Christ ani nga time diri nga higayon mga kaigsunan in His place in Galilee mga kaigsunan. And then people are not accepting Christ mga kaigsunan. They never repented. Nagsigig hatag og milagro, miracles upon miracles mga kaigsunan, but the people are blinded. No? They choose not to believe. To tell you mga kaigsunan, faith is a choice mga kaigsunan. So, dili choice sa Ginoo mga kaigsunan nga kita mutuo niya but our own choice. No? Mupili ta nga mutuo ta or dili mga kaigsunan. But God will make everything in His might in order for us to believe. Mo nang pinaka nindot mga kaigsunan. So diri sa ilha nga time mga kaigsunan naay mga milagro nga gihatag si Kristo mga kaigsunan, but they don't believe. Na ay mga healing, mga teaching, mga miracles mga kaigsunan, no? Nga mao ang desire sa Ginoo for them to be converted. Para ma-heal sila sa ilang sala mga kaigsunan, for them to repent mga kaigsunan. But their heart is very far from God. Mao ni nga reason mga kaigsunan, ang issue diri mga kaigsunan is about salvation. Now, kumutan-aw ta further mga kaigsunan, ningon si Jesus Christ in verse number 22 mga kaigsunan, but I say unto you, it shall be more tolerable for Tyre and Sidon at the day of judgment than for you. Grabe nga opposition ni Kristo mga kaigsunan. Now, pag-abot diri mga kaigsunan, in verse number 25, at that time Jesus answered and said, I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, because thou hast hid these things from the wise and prudent, and hast revealed them unto babes. Now, kani mga kaigsunan, gipasabot diri mga kaigsunan, it's all about salvation. And in verse 28 and 29, mga kaigsunan, is a very great encouragement sa salvation, mga kaigsunan, because people sa una, mga kaigsunan, they are trying so hard in order to be saved. Bisan sa tong time karon, no? Trying hard kay mga tao, mga kaigsunan, para maluwas, makabaton og assurance og rest sa ilahang kalag, mga kaigsunan, but they didn't see, mga kaigsunan, the very simple plan of salvation. But makita po nato diri mga kaigsunan, no? Dili lang kay sa kaluwasan gi-offer sa Ginoo mga kaigsunan ang kaning ginatawag nga rest. Kung ato makita mga kaigsunan, it is mentioned in these verses 2 times, no? Rest and I will give you rest, and also rest unto your souls mga kaigsunan. Dili lang kay niya gi-offer sa salvation but also in our daily living mga kaigsunan. The moment that we learn mga kaigsunan sa kaning verse nga gi-offer sa Ginoo mga kaigsunan, no? We can say sa atong self, sa pagsalig nato sa Ginoo mga kaigsunan, we can rest assured. So mao na mga kaigsunan atong paghisgutan karon mga kaigsunan, the topic about rest. And the time God will say to us, rest assured. No? Kanang pulong bitaw nga rest assured. Kung naay usa ka tawo nga musulti nimo ana mga kaigsunan, kung sa Bisaya pa ayog ka balaka, ako'y bahala nimo. No? Kanang pulong mga kaigsunan, it is tempting for us to grab that thought mga kaigsunan. But in the back of our mind mga kaigsunan, makaingon ta sa tawo nga musulti ana, kaya ba kanin niya? No? Ay kabaraka, ako'y bahala sa imuhang pag-eskwela. Ayo kabalaka, ako'y bahala sa imong snacks. Ay kabalaka, ako'y bahala sa imuhang kulang karon mga kaigsunan. No? Pwede tang makasalig mga kaigsunan, but sometimes usahay dili ta kalaom. No mo na ilang gingon, salig lang ay laglaom. But when God said mga kaigsunan, rest assured, kana kasaligan gid na mga kaigsunan. No? In this time mga kaigsunan sa atong kinabuhi mga kaigsunan, we are constantly pressured, no? Confused sa karong kalibutan mga kaigsunan, and finding rest mga kaigsunan is very important. Labi na sa atong panahon karon mga kaigsunan, kung nakita nato atong nasod mga kaigsunan, nagkagrabe ang kabalaka. No? Nagkagrabi ang kabalaka mga kaigsunan, mabalaka ta sa atong pamaliton kay perti ng mahala, sa atong mga budget kay dili na maigo, dili pareha sa una. How much more karon mga kaigsunan sa mga balita nga atong makita mga kaigsunan, puro dili maayo, puro dautan. Mabalaka ta sa atong safety sa mga anak,
sa mga parents, ingana mga kaigsunan, puros kabalaka. And I do believe mga kaigsunan, kita nagpadung ta diri sa simbahan mga kaigsunan, while you are on your way on the church mga kaigsunan, nakay mga kabalakang ginahuna sa imong kagalingon. And this is the time mga kaigsunan, datagaan na itong moment na itong kagalingon mga kaigsunan to experience rest. In creation mga kaigsunan, gibuhat sa Ginoo ang tibuok kalibutan, even humans, in 6 days. And unsay gibuhat niya pag 7, God rested. Dili tungod kay gikapoy ang Ginoo mga kaigsunan, but to set an example sa mga katawhan mga kaigsunan that rest is important. No? Rest is important. Nganong ni-offer man ang Ginoo og rest mga kaigsunan because rest is important. And mao na atong kinahanglan sabton mga kaigsunan. Now, every time we gather to this church mga kaigsunan, ang Sabbath day mga kaigsunan is a day of rest. Gipromise na sa Ginoo mga kaigsunan, gikuman na sa Ginoo mga kaigsunan. Even sa una dili sila pwede patrabahoon. Mualsa lang kay kasi mong banig, mga mahipos kasi mong banig, mga kaigsunan, di na katugutan na. No? Kaya nga naman, it is a day of rest. Pero sa itong kinabuhi, mga kaigsunan, we are constantly pressured. And it is true because in the Bible, mga kaigsunan, gisulti na, mga kaigsunan, in the world, ye shall have tribulation. No? Mao nang nindot kayo nga promise nga gi-open sa Ginoo sa ato mga kaigsunan, ang kaning pahulay. Rest, mga kaigsunan. No? So now in our text, mga kaigsunan, there are 3 things lang, mga kaigsunan, no? Ang atong subtone tonight, no? About sa atong text, mga kaigsunan. Number 1, naa sa verse number 28, mga kaigsunan. Niyo siya diha, and I do believe, kapila na nato nadunggan, mga kaigsunan, come unto me, all ye that labor and heavy laden, and I will give you rest. Notice diha ang the word nga come. Come. Number 1, mga kaigsunan, the rest na gipromise sa Ginoo, mga kaigsunan, it is an open invitation. It is an open invitation. Kay kung tan-aw na to diri sa context, mga kaigsunan, there are people diri sa kanang audience nga gisultian sa Ginoo nga nakapaminaw, but they are not willing to come to the Lord. There are in this audience, mga kaigsunan, nga nakapaminaw, nga giingnan sa Ginoo, woe unto you, mga kaigsunan. But nakapaminaw sila. The invitation, mga kaigsunan, is for everyone, but the impact is personal. Kay kung usa ka katawo nga nasakitan, usa ka na tawo nga gikapoy, usa ka katawo nga naay mga burdens, mga kaigsunan, makaingon jud ka nga nindot ning butanga. No? Kanang word nga come unto me, and I will give you rest, mga kaigsunan. No? Every person diri, mga kaigsunan, sa naminaw, mga kaigsunan, whether saved or not saved, mga kaigsunan, gi-address sa Ginoo, mga kaigsunan. Kaya nga naman, daghan mang naminaw ni Kristo, kuan man ni siya, mga kaigsunan, nag-preach, mga kaigsunan, nag-teach, mga kaigsunan. But to us today, mga kaigsunan, as kita nga Kristohanon, mga kaigsunan, no? Dako kay ni nga impact sa tuwa, mga kaigsunan. As a child of God, as a children of God, mga kaigsunan, to acknowledge the invitation of our Lord Jesus Christ. Because sometimes, ang atong Christian life, mga kaigsunan, murag kanang common na lang gid sa ato ba? And then we forgot, mga kaigsunan, ang mga very purpose nganong naa si Kristo sa atong kinabuhi. No? Naa si Kristo sa atong kinabuhi. Kanang word nga come, mga kaigsunan, it is an invitation. When God says go, it is our mission. But when God says come, it is His invitation. Nindot kay na, mga kaigsunan, no? Na ay kuman na Ginoo that we should go. And the time that we became weary and the time that we fail, we became anxious, we became discouraged, na ay word nga come. It is His invitation, mga kaigsunan. Importante kay nga masabta nato, mga kaigsunan, because tungod sa atuang pagkristohanon, mga kaigsunan, when we fail, it is lesser for us to come to the Lord. No? It is true to myself, mga kaigsunan, kaya nga naman, kung makasala ka sa Ginoo, murag maulaw ka mo atubang sa Ginoo. And the more na noon nga dili ka mo duol sa Ginoo, kaya nga naman maulaw ka mo atubang sa Ginoo.
And the only beautiful thing about that, mga kaigsunan, is because you acknowledge nga naulaw ka sa Ginoo. Kaya kung wala ka naulaw or dili ka maulaw sa Ginoo, mga kaigsunan, but pasabot, grabe na yung bagaag naong mga kaigsunan. Or dili siguro luwas, mga kaigsunan. I remember one preaching, mga kaigsunan, nga gisulti ni Pastor Ked, mga kaigsunan, ingon siya, na siya gibisita nga membro. Nga niya na siya, mga kaigsunan, nga siya, Pastor, ako, di ko pareha sa uban, nga mga hipokrito kayo. Ako, Pastor, mutugan yun ko. Muinom pag-yug ko, Pastor. Oh, grabe ka, honest eh. Oh, grabe ka, honest. Pero the way niya gi-approach, mga kaigsunan, wakaw yun si Pastor Ked. Kaya na si Pastor Ked, mga kaigsunan, mas ma-appreciate pa niya mga Kristohanon nga magtago-tago. Pero even though dili nindot, dili maayo, but ma-appreciate pa niya magtago-tago, mga kaigsunan. Kung makitaan si Pastor Ked, kay but pasabot na ulaw sila silang gibuhat. They acknowledge nga sayop ang ilang gibuhat. No? Ingana, mga kaigsunan. Sumuna siya, mga kaigsunan, kita less likely nga muduol ta sa Ginoo kung makasala ta, mga kaigsunan. Less likely nga muduol ta sa Ginoo, mga kaigsunan, kung masipya ta. But the invitation, mga kaigsunan, it is an open invitation. No? Kung muduol ta sa Ginoo, muara ta sa Ginoo, diha dayon, mga kaigsunan, tabangan ta sa Ginoo. Diha dayon, mga kaigsunan, ayuhon ta sa Ginoo. That is the blessing, mga kaigsunan, nga gihatag sa Ginoo sa ato mga kaigsunan. No? You cannot really have a good rest, mga kaigsunan, until you come to the Lord. Kapuyo na lang ka, sige, pangitag, pamaagi, mga kaigsunan, wala dyo'y pahulay diring lugara, mga kaigsunan. Wala dyo'y pahulay, bisan asa diring dapita, mga kaigsunan. People may think, mga kaigsunan, no? Kung muadto sila silang barkada, makapahulay sila. No? Kana sila yung mga kasturya, makapahulay sila. Kung muadto sila silang mga bisyo, makapahulay sila, mga kaigsunan. O di sila mga hobbies, mga kaigsunan. But you cannot find tinud-anay nga rest, mga kaigsunan, until you come to God. Mao na bitaw nga mga tao nga dili luwas, mga kaigsunan, every day silang kinabuhi, mga kaigsunan, they are weary. Kaya nga naman, wa sila katilaw sa kapahulayan, sa kaluwasan, mga kaigsunan. No? It doesn't matter, mga kaigsunan, what you've been through or unsa imuhang mga naagian, mga kaigsunan, as long as you acknowledge the Lord, mga kaigsunan, that He can do what He says, mga kaigsunan, kana, mga kaigsunan, dako na kay na nga kausaban sa imong kinabuhi. No? Kaya unsay gingon sa Hebrews, mga kaigsunan, it is impossible, Hebrews chapter 11 verse 6, it is impossible to please God. No? It is impossible, but without faith, it is impossible to please God. No? That everyone, kinsa nga muduol niya, must believe that He is. And He is a rewarder to them that diligently seek Him, mga kaigsunan. To find rest. No? To find rest. Daghan kitag pwedeng atuon, mga kaigsunan, daghan kitag pwedeng atong duulon, mga kaigsunan, but ang invitation sa Ginoo nagpabilin ra gyud. And wala gyud nato gigrab, mga kaigsunan. Wala gyud nato gigrab. Usahay dili gyud nato magrab, mga kaigsunan, kay sometimes faith, mga kaigsunan, is just a thought, mga kaigsunan. Dili na nahimong part sa atong kinabuhi. Ang pagtuo, mga kaigsunan, kay tungod balik-balik na gisulti sa tuwa, mga kaigsunan, nahimo na lang concept sa religion. Not part of our relationship sa Ginoo, mga kaigsunan. Mauna, mga kaigsunan, kinahanglan ta moduol sa Ginoo, mga kaigsunan. Kinahanglan ta moduol sa Ginoo. Come. Maunang invitation nga iyang gisulti, mga kaigsunan, come. It takes your effort to come to the Lord. Gi-open na sa Ginoo ang invitation, ang imo na lang ang pagduol. No? Mga kaigsunan, there are a lot of reasons for us to worry. But there are greater reason for us to rest, mga kaigsunan. Daghan kay grason para mabalaka ta. Tanan nato makita, mga kaigsunan, pwede ta mabalaka. No? Iniglakaw na to, inigtrabaho, inigskwela, daghan kay kabalaka.
No? Sa bisan asa mga kaigsunan, daghan kay mga kabalaka mga kaigsunan. There are a lot of reasons nga pwede tang mabalaka. Pero naay mas dakong rason mga kaigsunan nga pwede tang kapahulay sa Ginoo mga kaigsunan. No? Mao na mga kaigsunan, importante mga kaigsunan. Kay there are things that we cannot control. No? There are things that we cannot control mga kaigsunan niya. Wala man jud kay choice ana ang na mag-imong i-pressure ang usa ka tawo, imong pressure imong kaugalingon mga kaigsunan sa butang nga dili nimo makontrol mga kaigsunan. No? Mo nang you need to rest in God mga kaigsunan. You need to rest in our Lord mga kaigsunan. Diha na nga tayo mga kaigsunan nga makuptan nimo ang promise sa Ginoo that rest assured when you acknowledge the invitation. Now when there is an invitation mga kaigsunan for us to rest. Now gitagaan po ta diri og thought sa Ginoo that there is only one reason nganong dili ta ka rest mga kaigsunan. Not physically, but ang gingon diri sa verse number 29 mga kaigsunan is that take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly. Notice the last phrase mga kaigsunan, and ye shall find rest unto your soul. There is only one reason nganong dili ta ka rest. It is because ang atong soul mga kaigsunan, atong kalag mga kaigsunan is weary na kayo. No? Weary na kayo. Makabantay ka, bisan matug ka, bisan pila ka oras nga tulog ring mata nimo, mabalaka, gyapon ka. Bugat, gyapon mo lawas, mga kaigsunan. It is because not our body, mga kaigsunan, but our souls are weary. No? Our souls are weary. Kaya nga naman, makita na to diha, mga kaigsunan, we have a battle that we cannot see. No? A battle that we cannot see, mga kaigsunan. What we see outside mga kaigsunan is just a manifestation of what is happening inside. Kana bitaw ang atong mga kanang poor decision making, kana bitaw ang atong mga kanang ginatawag nga short-tempered, kana bitaw ang atong gitawag nga kanang anxiety, kanang ginatawag nato nga depression, no? It is happening outside mga kaigsunan, but ang the real problem ana mga kaigsunan is in our battle inside. We have this kind of spiritual battle mga kaigsunan nga mabunog is ang atong kalag mga kaigsunan. Atong soul. We became weary in our soul mga kaigsunan. We need to have rest in our soul. Mao nang pinakadako mga kaigsunan, mao nang usa ka rason mga kaigsunan nganong dili ta katagamtam og insaktong pahulay mga kaigsunan. It is because our soul is weary, mga kaigsunan. The thing that needs to be fixing, mga kaigsunan, is our soul. No? Grabe kayo ang impact, mga kaigsunan, sa karon nga panahon, mga kaigsunan, no? Dili lang kay sa mga makita nato diha, mga kaigsunan, sa mga balita, mga kaigsunan, but in every individuals, mga kaigsunan, because ang war sa atong kalag mga kaigsunan, ang war sa atong spiritual battle mga creep inahantod sa mga atong mga young generation mga kaigsunan. Kaya nga naman mga kaigsunan, recently lang yun mga kaigsunan ay lain na sad nga batan-on nga naghikog. No? Our young generations karon mga kaigsunan, they are beaten spiritually. No? They are beaten spiritually, mga kaigsunan. Na ay naghikog, na ay nagunay. No? Ingana, mga kaigsunan. Because we have a battle, mga kaigsunan, sa tuwang kalag, mga kaigsunan, our spiritual battle, that we need to be fixing, mga kaigsunan. Mabitaw na, ningon ang Ephesians 6:12, mga kaigsunan, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of darkness, mga kaigsunan, against spiritual wickedness in high places. Kani mo'y nakabunog sa itong tag-sa-tagsang kalag, mga kaigsunan. And dili pagyud ta mo duol sa Ginoo, mga kaigsunan, samot, galuya, gakamang. Kita kag tao gikulata, mga kaigsunan. No? Luoy kayo, maglison nagbarog. No?
Bisan pag musumbag siya, di siya kasumbag balik. Kaya wala siya kay baon sa igon. Kaya ngit-ngit na kay pananaw. Kaya naman, gikulata. Huh? Kuha mo, so kita gikulata mga kaigsunan. Tingnan lang ko kay na mangulatahay dito sunahan. Bitaw mga kaigsunan, grabe ka down, grabe ka why energy mga kaigsunan. Kaya nga naman, bunog na kayo mga kaigsunan. Mao na nahitabo mga kaigsunan sa atong soul, mga kaigsunan, sa atong kalag mga kaigsunan. It is beaten continually mga kaigsunan. No? Tungod mga kaigsunan sa mga cares sa kalibutan mga kaigsunan. And the only time, the only place we can recharge mga kaigsunan is duha ra gyud mga kaigsunan. Duha kasi sa church ug sa imong closet. Asam ng closet mga kaigsunan. Katong gingon ni Jesus Christ, pray into thy closet. No? Diha ra gyud mga kaigsunan maka-recharge ka sa imong kaugalingon mga kaigsunan. Either in church or in your closet mga kaigsunan when you pray mga kaigsunan. Mao na mga kaigsunan, this constant beating mga kaigsunan mo ay makapa drag down nato mga kaigsunan. Dili lang kay sa ato ang pagpangalagad sa Ginoo mga kaigsunan but also in our daily living, no? Mahibong na lang ka nganong sa una dili man ta ka dali sa puton pero karon dali na jugay ka sa puton. Mahibong na lang ka nganong imong mga desisyon karon wala ni wisdom. It is because mga kaigsunan the soul is weary. Mao na mga kaigsunan, we need to find rest in God mga kaigsunan. The time you give to the Lord your cares and troubles mga kaigsunan, the time you give God mga kaigsunan your cares, diha mag-start naglihok ang Ginoo. Diha dayon. Mabitaw nang gitawag nga iyang invitation diri mga kaigsunan, come unto me. Kay diha dayon mo start og lihok ang Ginoo. Diha dayon mga kaigsunan. No? I-provide sa Ginoo mga kaigsunan ang atong panginanglanon, i-provide sa Ginoo mga kaigsunan ang atong need mga kaigsunan o gipangita mga kaigsunan, no? Diha dayon. When we come to the Lord and rest. Now, ikatulo mga kaigsunan, there is an open invitation. Mo na, no? Ikaduha mga kaigsunan, sa kong gingon ganiha mga kaigsunan, there is only reason mga kaigsunan nganong nabitin ta mo ang atong kalag mga kaigsunan. Our soul is weary. And number 3 mga kaigsunan, there is only one solution. Mauni ang atong Dios nga niingon diri mga kaigsunan, come unto me. No? Unsa ingon sa Bible, I am the way, the truth, and the life. Tanan natong kinahanglanon nana niya, way, truth, and the life. Kung makibaw ta sa I am sa Ginoo mga kaigsunan, tanan, I am the bread of life. I am the light of the world, no? Tanan mga kaigsunan, nana gyud sa Ginoo. Nana gyud sa Ginoo. We only have one solution. We only need one solution. Mao si Kristo mga kaigsunan. Christ that offered us this kind of rest mga kaigsunan. Christ nga ningon sa toa mga kaigsunan, and I will never leave thee nor forsake thee. Si Kristo mga kaigsunan nga naghatag na tong kinabuhi mga kaigsunan, and I gave life mga kaigsunan abundant. Mo nagingon ni Kristo mga kaigsunan. Siya ang only solution. Christ is the only solution mga kaigsunan. Money is not our solution. Sometimes matanaw na to ang kwarta ang solution mga kaigsunan, but dili mga kaigsunan, not everything money can buy. Dingon sila, money can buy happiness. No? Pero tinuod biya, money can buy happiness, but it cannot buy us joy. Happiness is for a season. Joy is for everlasting mga kaigsunan. Makapalit tudog kalipay mga kaigsunan, but kung once mapalit na nimo mong gusto, mangita naman sa kaglaing gusto. We only constantly seeking something better mga kaigsunan. Mauna mga kaigsunan. So money is not our solution mga kaigsunan. Friends, hobbies mga kaigsunan is not the solution mga kaigsunan. Our only solution is mao ang atong Ginoo mga kaigsunan. No? Once we acknowledge the solution mga kaigsunan, sayon ra gyud nato pagduol diha sa Ginoo. Nindot pod mga kaigsunan, maybe
karon nga panahon mga kaigsunan, no, natabunan na ba, no? Natabunan na ang Ginoo sa atong kinabuhi, no? Maybe God is in our heart but basin part na lang sa imong heart, no? Kung ikaw nasa master's bedroom, ang Ginoo nara dito sa unsa man kitchen gibutang, no? Basin ang Ginoo mga kaigsunan barely hanging na lang sa tong kasing-kasing mga kaigsunan. Kaya nga naman daghan na kayong nipuli sa Ginoo sa tong kasing-kasing mga kaigsunan. No? Dili ra ba gyud ni lisod sa mga tagsa-tagsang Kristohanon? Kaya nga naman even great preachers mga kaigsunan fell. Nga naman nalayo ng Ginoo sa kasing-kasing. No? Nilayo ng Ginoo. So muna mga kaigsunan, we need to constantly seeking coming to God. No? Kaya nga naman, siya ra ang atong solution. He is our only solution in eternity, mga kaigsunan. And He is only our solution in the life that we are living. Kaya nga naman, Jesus offer great things, mga kaigsunan. No? Jesus offer great things. Nga pwede niyang ihatag sa tuwa mga kaigsunan. He is the only solution. No? Kung magisgot tag solution mga kaigsunan, no? Kung magisgot tag solution mga kaigsunan sa lain nga area mga kaigsunan, usay lisod kay nato pangitaon. No? Lisod kay nato pangitaon sa lain-laing parte sa tong kinabuhi. Nabitaw toy usa ka estudyante bitaw, take siya exam, wa siya kaybaw sa answer. Yeah, Kristohanon man siya. Christian man siya. Yeah, faithful pod. Mo to mga isunan, labad na gigay wag siya kaybaw sa answer. Yang gisuwat na lang dito kay Jesus. Jesus is the answer. Sakto pod. Mga kaigsunan, no? Sa ato ang matag adlaw mga kaigsunan, maybe makaingon ta nga murag dili man spiritual akong gibuhat mo na nga dili siguro kinahanglan ng spiritual nga butang. Example, sa imong trabaho, di ba? Kaybaw na ka sa imong trabaho, kaybaw na ka sa imong kapila na kakatuig sa imong trabaho, makaingon na ka, murag dili naman kinahanglan kay pila naman ko ni trabaho, mga kaigsunan. Balik-balik naman ko sa kong trabaho, di naman siguro kinahanglan nga kinahanglan pa ko Ginoo ani or mag-pray pa ko ani. Kay murag common naman kay ni. Mga kaigsunan, no? Bisan asa nga aspect sa kinabuhi nato mga kaigsunan, kinahanglan gyapon nato ang Ginoo. Even sa ato ang matag decision mga kaigsunan, now, kay bawo man gyud ta mga kaigsunan no nga dili tanan nahibaw-an sa atong pastor. Diba? Kay bawo man gyud ta no. But our pastor is given to us as our spiritual shepherd. Now, every time natay decision mga kaigsunan, muing ka, mag-decision ka about, example, about kanang business. Mag-decision ta about business mga kaigsunan. Muing kasi mo kung murag, ay dili man espirituhan nga ba, hindi lang nako pangayo ag-advise si pastor ani kay business man ni. Wa man kay bawo si pastor business. Mga kaigsunan, kung kana atong mindset mga kaigsunan, atong gineglect ang leading sa Ginoo nga pinaagi sa atong pastor mga kaigsunan. Example sa sakyanan, wa may hilig or wala may background atong pastor ang sakyanan ani, hindi na nato siya pangayog advice unsa nga sakyanan atong paliton. Atong pilion kadto yung pinaka-nindot Mga kaigsunan, sometimes God will intervene through our pastor mga kaigsunan. Ihatag sa tuwa mga kaigsunan. Ingana na mga kaigsunan, kaya naman, kung ikaw nisalig ka sa Ginoo mga kaigsunan, you also trust the man of God. Kaya naman, gibutang man na siya sa Ginoo diha mga kaigsunan. That is also one way for us to rest assured mga kaigsunan. Kaya naman, gitagaan po ng wisdom mga atong pastor mga kaigsunan to guide us in our souls mga kaigsunan. Ingana na siya mga kaigsunan, when Jesus said come, wa lang siya ningon nga adtura niya diri nga time mga kaigsunan because naa siya gipang sent out nga mga disciples to do the same ministry, the healing, the teaching, and the casting of demons mga kaigsunan. Kaya nga man, they are appointed by God
They are appointed by our Lord, mga kaigsunan. So same thing sa to ang mga kaigsunan, karon dili man nato audibly makadunggan ang tingog sa Ginoo, mga kaigsunan, but He appoints someone in our care, mga kaigsunan. No? Diha magsugod, mga kaigsunan, in the multitude of counselors. I-include na to ang pastor, mga kaigsunan. I-include na to atong mga members sa church, mga kaigsunan. Dili lang kaya itong mga kaila, mga kaigsunan. No? To need to ask for some advice, mga kaigsunan. Because when you made a decision that is led by God, mga kaigsunan, then you can have rest. Dili ka mabalaka kung sakto ba niya akong gibuhat o dili. Kaya nga naman, nisalig mga sa Ginoo, imo manggitugyan sa Ginoo, mga kaigsunan. Nangayo po kag advice sa imo mga spiritual fathers, spiritual friends, mga kaigsunan. So kana maka-rest assured ka nga sakto na gyud akong gibuhat. No? Dili na ka mabalaka. What if masipyat ko? What if dili nimo work out? What if dagan kay ka mga at the back of your mind, mga kaigsunan? It is because you are not trusting the Lord, mga kaigsunan. Give the Lord your care, mga kaigsunan, and come to the Lord for rest. Mo na ang gingon diri, mga kaigsunan, as an encouragement tonight for us, mga kaigsunan, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Natay mga commitment nga paminaw nato dili matuman, itugyan sa Ginoo, mga kaigsunan, then you will have rest. There is an open invitation nga gipangayo sa gihatag sa Ginoo. And the reason of it, mga kaigsunan, ganun dili ta kapawlay, is because our soul is weary. Kuwangan sa atiman atong kalag, mga kaigsunan. And there is only one solution. Let us pray. Ginoong Diyos, lamimanan sa tanan, salamat, Father, sa gabion. Thank you, dear God, for this opportunity to share your word, Father, O Lord. Salamat, Father God, sa promise of rest, Father, O Lord. Salamat, dear Lord, that you put in us, in our lives, rest, Ginoo. Kaya importante jud kayong pahulay, Father God. Sometimes, O Lord, dili mi ganahan mo pahulay. It's because there are a lot of things nga kinahanglan na mo buhaton, dear Lord. We have a lot of cares in our life, Father God. But Lord, we pray that this verse will always remind us, Father God, to have rest and to come to you, Father, O Lord, sa para pagpahulay, Ginoong Diyos. And Lord, as we depart from this place, Father God, panlangini, O Lord, ang matagusa, and panlangini, O Lord, ang mong pag-ampo karong gabi, dear God. In Jesus' name I pray. Amen.